Ang title po ng ating message ngayong umaga is The Faith Attitude. Ayan. So, naririnig natin, sabi natin, parang itong tao na to uma-attitude. Siguro kung meron tayo ngayong 2026 na kailangang i-level up sa attitude natin, walang iba kundi yung ating faith. Amen po ba? Okay. So, last Sunday na ng 2026, ang bilis po, no? So, hindi natin mamamalayan, magki-Christmas at mag-New Year na ulit. Napakabilis po ng panahon. So, pero, syempre, nandun pa rin tayo sa parang, tawag dito, yung spirit ng bagong taon ng 2026. So, let us begin 2026 by expecting good things in life. So, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Sabi mo sa kanya, alam mo, nung 2025, kung ano-ano ang sinubukan ko. Pero this 2026, si Lord naman ang susubukan ko. Amen? Tama ba? Kung ano-ano sinubok natin noong 2025. And yet, marahil, ano ba mas marami doon? Failure? Mistakes? Pero this time, church, I encourage you na subukan natin si Lord. At hindi tayo kailanman mapapahiya. So, church, remember this. You can only operate based on the knowledge you have. Yung life mo, dun lang siya mag-ooperate. Kasi yun lang yung alam mo eh. Okay? So, itong 2026, brothers and sisters, ano ba ang ine-expect mo? Kanina doon po sa labas, meron tayo doon tarpaulin, di ba? Nakalagay doon, anong ina-expect mo this 2026? Ano ang ina-expect mo kay Lord? Okay lang ba na mag-expect kay Lord? Well, of course. And that is faith is all about. Di ba? In fact, the Bible encourage us, di ba, na tayo ay mag-expect. Yung faith natin dapat naka-align doon sa will ng Panginoon. At saka siya naman yung nangako eh. Tama ba? Hindi po si pastor yung nangako, hindi yung cell leader mo yung nangako, si Lord yung nangako sa atin. So, it's good to expect from the Lord as long as it's aligned with His will. Okay? So again, ano ina-expect mo ngayong 2026 in your life? Ano ina-expect mo na pwedeng gawin ng Lord sa family mo, sa health mo, in all areas of your life this 2026. Kasi alam nyo po, alam ko wala dito noon sa BOCC. Some people expect the best. Tayo we expect the best, pero some people expect the worst. Diba? So, sabi ko sa inyo kanina, church, listen to this carefully. You can only operate based on the knowledge you have. So the truth is, your life will follow your expectations. Or your life will follow your belief. Or what or where you believe. Or where your faith is. So, what you expect is what you will get. If you dwell on positive thoughts, kasi malaki po ang kinalaman ng mind natin. If you dwell on positive thoughts, your life will move in that direction. But if you continually think negative thoughts, you will live a negative life. Kagaya nga ng sabi ko po sa inyo kanina, 2025, saan mo nakita yung sarili mo? Saan nagdudwell yung thoughts mo? Nag-dwell ka ba, puro na lang ba negative yung mga thoughts mo noong 2025? Kasi if your expectation is defeat or a failure, of course, don't expect victory or joy or success. Kasi yun nga yung ine-expect mo eh. May mga tao po na ganon, whether you like it or not, and marahil, meron kang kilalang ganon, o sabi ko nga, I hope hindi ikaw yon at hindi ako yon. Kasi some people expect the worst. So one of the key elements to enlarging your vision is increasing your level of expectancy.
Hindi po masama na mag-expect kay Lord. Di ba? Dapat ganun yung faith attitude natin. Lagi tayong hoping sa Panginoon. Lagi tayong nagtitiwala. Naniniwala tayo sa Panginoon that God can do it for you. Do you believe? So, ngayon, question ko kanina, what do you expect? So, naniniwala ka ba na in-expect mo na yon kayang gawin ng Lord sa'yo? Say amen, church. Amen. Oh, because that's declaration. Sabi ng Bible, whatever you decree, di ba, it will be yours. So, first, you have to change your thinking. Malaki po ang kinalaman ng pag-iisip natin, ng thoughts natin, sa nangyayari sa buhay natin. So, before you can ever change your living, kailangan muna change your thinking. Ano yung sabi natin sa Tagalog? Pag tama ang pananaw, tama ang galaw. Tama ba? Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, your life will only operate based on the knowledge you have. Kaya pag tama ang pananaw mo, tatama ang galaw mo. Okay, I'll give you one illustration, one story. Every 4 years, alam naman natin, yung world's attention turns to the Summer Olympics. Di ba? Alam natin yon. Merong Summer Olympic Games. Ayan. So, few decades ago, sa larangan ng track and field, ang sabi ng mga experts, wala kahit sino man, decades ago wala kahit sino man ang makaka-break ng 4-minute mile barrier. Ibig sabihin, wala sino mang atleta sa track and field ang makakatakbo ng 1.6 kilometers or 1 mile in less than 4 minutes. Di ba? Talagang church, maniwala po kayo, pinag-aralan ng mga experts yan. Nag-conduct sila ng iba't ibang mga studies to show it was impossible to beat yung 4-minute barrier. Siguro marahil sa panahon nila noon, wala pang nakakatakbo ng ganon sa track and field. Okay? Now, but one day, meron isang mama came along na hindi siya naniniwala sa mga opinion o sabi-sabi lang kung kahit na expert yan. Di ba yan yung lagi nating sinasabi? Dapat, well of course we listen to opinions, pero dapat ang priority pa rin natin yung word ng Lord. Amen? So, one day, a young man came along na hindi siya naniniwala sa mga opinion nito, mga experts na to. So he began to train. He began to train believing he was going to break that record. Kasi wala nga, sabi ng mga expert, imposible. Walang makakatakbo ng 1.6 kilometers or 1 mile less than 4 minutes. So sure enough, itong mama na to, nag-train siya na nag-train. And one day, na-break niya yung barrier. Na-break niya yung record. Okay. Now, alam niyo kung gaano kabilis? Na-break niya, sabi kasi ba expert, walang makakatakbo ng less than 4 minutes in 1 mile. Alam niyo kung gaano katagal niya tinakbo? 3 minutes and 59 seconds. 1 second na lang yung natitira. Now, ito yung very interesting. After niya ma-break yung record, sunod-sunod na about hundreds of runners na na-break din yung record. So, think about this. So, for hundreds of years, as far as the statisticians' records are concerned, wala kahit sino man ang nakatakbo ng 1 mile in less than 4 minutes. Then within a decade, after na ma-break nitong mama na to, yung record na yon, sunod-sunod na. Napakarami ng mga athletes o runner ang naka-break nito. Pero, ano ba talaga nangyari? You know what? Kasi, the barrier to running a 4-minute mile was in the athlete's mind. Nasa isip lang pala ito ng mga runner. Kasi nga, sabi-sabi, naririnig nila, sabi ng mga expert, walang makakabreak nito, it's impossible. Ginawa na nila lahat ng mga studies. Pero merong nag-stand out.
Di ba? So ang problema pala, nasa isip lang. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa isip mo lang yan. Tama? Di ba? Kung ano-anong iniisip. Minsan nga nag-overthinking ka pa eh. Di ba? Nagwo-worry ka. Alam nyo, according to studies din out of 10 na mga pinag-aalala mo, 9 doon hindi nangyayari. At maaaring yung isa hindi pa nga. Do you agree? Nag-overthinking tayo. So, yun pala, nasa athlete's mind lang yun. They were convinced that it was impossible to run a mile in less than 4 minutes. So here's the key point, mga kapatid. You will never go beyond the barriers in your own mind. Kasi nga doon ka lang nag-ooperate eh. Kung ano lang yung alam mo, doon ka lang nag-ooperate. So, if you think you cannot do something, di ba? Ang ganda ng ating testimony incubation kaninang umaga. Di ba? Talagang faith over fear. Di ba? So, if you think you cannot do something, the battle is in your mind. Kung sa isip mo pa lang ay defeated ka na, talunan ka na. So, ang tawag dyan sa Bible, stronghold. Yung sa mind mo pa lang, di ba, talunan ka na. It's a wrong thinking pattern that keeps us imprisoned in defeat. Di ba, talunan sa isip mo pa lang. Meron kayong mga ganong karanasan? Hindi ka pa nagsisimula, talo ka na. Kasi sa mind mo pa lang, di ba, di ko kaya yan. Di ba? Parang hindi ata ako belong dyan. Kaya nga merong Philippians 4:13 eh. Hindi naman ikaw eh. Di ba? I can do all things nga eh. Pero dahil kanino? Through Christ. So that's what you call stronghold. Yung wrong thinking patterns that keeps us imprisoned doon sa defeat. Kadalasan, may mga tao pa, komportable sila doon sa kanilang tinatawag na comfort zone. So kanilang kalagayan. Kaya ginagawa nilang excuse yung kanilang mediocrity. Di ba? May mga tao din tayo naririnig na gano'n na dahil nga sa mind niya, talunan na siya, hindi niya kaya, so ginagawa niya na excuse yun. Nagawa niya na excuse. Katulad ng naririnig natin, alam nyo ba, kasi nasa lahi namin yung high blood. Kaya tingin ko magkaka-high blood din ako. Di ba ganon? Nasa lahi namin yung cancer, so magkaka-cancer din ako. So hindi po totoo yun, mga kapatid. Di ba? Kasi namatay yung tatay ko sa cancer eh. So malamang sa cancer din ako mamamatay eh. Narinig mo ba yung sarili mo na ganon? Kasi mahirap lang kami, kaya hindi na kami aasenso. Brothers and sisters, church, don't believe that lie. God is a progressive God. And He wants you to go further than your past. Amen po ba yun? Hindi dinedetermine ng past mo o ng lahi mo kung ano yung future mo. Because only God holds our future. And God wants you to be the one to break out that curse. So kung kasumpa-sumpa yung nakaraan mo, gusto ng Lord na makalaya ka doon. And do not use your negative upbringing as an excuse to live the same way. Diba? Kung namatay sila sa cancer, problema nila yon. Ang mahalaga, ligtas sila. Diba? Mahirap nun, namatay ka na ng cancer, hindi mo pa nakilala si Lord, mas mahirap. So, kung sila ay naging problema yung kanilang past, huwag mo isipin na ganun din ang yung future. Amen po ba? You can be that person to break that family tree. And don't pass that curse down to your children. Mga anak, pasensya na kayo ha. Kasi alam nyo, mga lolo't lola nyo, ganito lang, kaya ganito na lang din tayo. No, it's not true. Di ba? Ikaw yung magbe-break ng curse na yon. Ikaw ang magbe-break ng negative cycle na yan na nangyayari sa pamilya ninyo. You can affect your future generations by the decisions you make today. Amen ba yon? So if you will change your thinking, God can change your life. Meron nga tayong kasabihan, kung tutulungan mo ang sarili mo, tutulungan ka ng Diyos.
Kasi meron tayong gagawin. Hindi mo kailangan magstay doon sa mediocrity, mga kapatid, na lagi na lang tingin mo sa sarili mo mahina, tingin mo sa sarili mo wala kang kayang gawin. Di ba? Well, nakakabilib talaga. Decades ago, yung kaninang tumayo dito, talagang hindi namin akalain na, lakas ang loob mag-resign. Di ba? Grabe. Dati trabaho lang hinahanap noon, ngayon resign na ang hinahanap. Grabe. So, church, listen to this. God usually meets us at our level of expectancy. Di ba? Doon tayo minimit ng Lord sa faith natin. Tama ba? If you don't develop the habit of expecting good things to come your way, then you're not likely to receive any good things. Totoo po yun. Kung hindi mo inaasahan, hindi ka umaasa sa Panginoon na turn yung situation mo for better, well, hindi nga mangyayari yun. Kasi minimit tayo ng Lord based doon sa ating faith. So our expectations set the boundaries for our lives. Kaya nga sabi ng Matthew 9:29, then He touched their eyes and said, because of your faith, it will happen. Tama ba? Ito yung sinasabi ko kanina, church, na minimit tayo ng Lord according to our faith. Mangyari sa'yo, sabi ng Matthew 9:29, mangyari sa'yo yung pananampalataya mo. In other words, have what your faith expects. Kaya, church, this 2026, pwede po bang mag-request pa ng isa? Tingnan mo yung katabi mo pa. Pakisabi sa katabi mo, itigil mo na yung pagiging nega. Grabe, noong 2025, bago pa lang matapos 2025, ang dami ko naririnig, ganun, nega talaga, naku, paano na yan? Diba, ganito. This 2026, tigil mo na yan. Amen? Amen ba? Aba, baka hindi pa natatauhan yung katabi mo, Kung ano-ano nang sinubukan mo noong 2025, this time, subukan mo naman si Lord. Amen? Because some people tend to expect the worst. Always negative, always depressed. Tapos, tatanungin ko, questionin pa nila sa Lord, Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? They complain, Lord, it's not fair. Di ba? Ganun lagi naririnig natin Pero hindi taga rito yun, Hindi taga rito yung naririnig ko na yun. Taga doon yung sa ibang planeta siguro. Amen? So, siyempre, pag ganun lang yung tao na to, they have what their faith expects. And other people, honestly, feel so defeated by their troubles. Diba? Yun na lang pinaniwalaan niya. Marahil siguro, imprisoned na siya doon sa ganung situation, it's difficult for them to believe that anything could happen. Meron pa bang magandang mangyayari sa buhay natin? Diba? Parang ganun na lang yung parang nakakulong na siya sa ganung thoughts. Tapos, may mga tao ka pa naririnig, ang dami kong problema. Yung marriage ko is in trouble, business ko, hindi siya magandang kalagayan, tapos ito pa, meron pa akong karamdaman. Paano ako mabubuhay ng may passion? Di ba? Yung mga ganun, di ba? Parang papaawa pa Paano ako mabubuhay ng may passion? How do you expect me to get up pag gising sa umaga na ang sasabihin ko ay, Lord, ang ganda ng umaga, ang ganda ng araw. Nasa akin naman lahat ang problema. Grabe, no? Ganun pa, imbis na mag-devotion sa umaga, mag-pray, ganun kaagad. Ang hirap-hirap ng buhay. Di ba? Ang hirap na ang buhay ito, nananakit pa yung tuhod. Mga, di ba, mga arthritis yan, Anong sabi ng Proverbs 18:21? Death and life ay nasa power ng tongue. Those who love to talk will reap the consequences. What if, church, what if, because it's biblical, what if, baka ganyan ang kalagayan mo ngayon kasi yan ang lagi mong binibigkas at dinedeclare. Di ba? Lagi mong dinedeclare yan araw, naririnig mo. Kaya, church, that's what faith is all about.
You have to start believing that good things are coming your way. Kaya nga meron tayong declaration, what do you expect ngayong 2026? Start believing that good things are coming your way and they will. At beware po church. Sabi ko sa inyo kanina, itigil mo yung pagiging nega mo. And of course, at the same way, layuan mo rin yung mga negative na mga people. Huwag mo silang tigilang mahalin ay pag-pray. Pero, iwasan mo yung mga negative na people. Kasi, ingat kayo, they flock together. Meron kayong nakarinig na kwentuhan. Ito, kwentuhan alam mo, Mare, dami ko nararamdaman ngayon. Oo, ano yun? Ito, masakit to. Ako nga rin mas masakit ngayon ganito ko Ganun. Nagpayabangan pa. Diba? Mayroon ganun, no? Nagpayabangan. Nakarinig na kayo, nagpayabangan ng problema. Nagpayabangan ng negative. Negative ka, mas negative ako. Diba? Church, ingat kayo. Iniiwasan yung mga ganon. So, what are you expecting for this 2026? Are you expecting good things or bad things? Are you expecting things to change into your favor? Diba? Yun ako, lagi ko yung declaration ko, Lord, kung ganito man, hindi man kagandaan itong situation na to, turn mo into my favor. Diba? Are you expecting to experience the goodness of God? Or are you allowing your circumstances or feelings to dull your enthusiasm for life? At yan, mangyayari, may imprison ka ng negative frame of mind. Marami pong ganon. Especially yung may mga katandaan na, di ba? Yung mga matatanda na, naghihintay na lang tawagin ni Lord. Na gano'n, ang frame of mind na nila, di ba? So, kaya kailangan talaga maging busy talaga yung mind natin. Kaya basa ng Bible para laging busy yung mind natin. Amen? So, before you realize it, hindi mo alam, prisoner ka na ng situation mo. Amen? So, anong dapat gawin? You must look through your eyes of faith. And start seeing yourself. Di ba? Meron ba dito yung pag-isa sa umaga? I thank you, Lord, today. I decide to be happy. Di ba? Yung kahit na alam mo na, ako maraming bayaran tong araw na to. Pero, I decide to be happy. I choose to be healthy and whole. Pero magano sa inyo? Dapat ganun. Start seeing yourself. That ibig sabihin nun, even when your situations looks bad, or even when you're tempted to be discouraged or depressed, you must encourage yourself to God. Pray. Declare. Di ba? Na, Lord, alam ko, ikaw ang may control. Kahit nga ganito yung kalagayan ko ngayon, still, you are in control. Kahit na tingin ko, imposible, pero sa'yo, Lord, ay posible. And I know, I declare in the name of Jesus, today could be the day na iti-turn mo yung favor into my situations. Di ba? Dapat you start seeing yourself ng ganun. Today could be the day na i-restore mo yung health ko, Lord. This could be the day na yung business ko magbibigin to prosper. This could be the day makikita ko yung breakthrough revival. Miracles. Di ba? Kesa naman, pagising mo sa umaga, ganun na kaagad. Di ba? Amen ba yon? So, parang talagang may tinatamaan ngayong umaga kasi tahimik sabi ganon, paano yung pastor kung ginawa ko naman ng lahat pero hindi naman nangyari? Ayan, di ba? Pati ang devil talaga, pati yung mind natin talaga, playground niya paano kung hindi mangyari? Paano naman kung mangyari? Paano naman kung ginawa ko ng lahat, pastor, pero, di ba, wala rin. Pero, ang question ko, ano bang mawawala sa'yo if you keep your hopes alive? May mawawala ba? Mas makakabuti pa nga, di ba? Kasi aminin natin, mga kapatid, sometimes, yung good things naman, o yung answered prayers ng Lord, hindi naman siya ganun kabilis. Do kaya ng Diyos, di ba, na as quickly, He'll answer our prayers, di ba? Pero yung iba sa kanila, natatagalan,
Pero instead na magmukmuk tayo at nandun na lang tayo sa negative expectation, we must keep our mindset on God. Di ba? Totoo naman talaga yun, hindi naman minsan biglaan. Meron din naman si Lord na biglaan na sinasagot. Meron namang medyo nagtatagal, marahil meron pa siyang inaayos. Your attitude of faith should be, Lord, alam ko you are at work. Ganun dapat yung attitude natin, yung faith natin. Alam ko, Lord, you are at work. Yung buhay ko under construction. Di ba? Kasi minsan parang tayo rin talaga yung gumulo ng buhay natin. Naniniwala ba kayo? Sino ba gumulo niyan? Ba, Lord, ba't naman to situation ko? Sabi ng Lord, sino ba gumulo niyan? Hindi naman si Lord ang gumulo ng buhay natin, di ba? Amen ba yon? Amen? Kayo po dyan, naniniwala kayo? Hindi naman si Lord ang gumulo, di ba? Tayo. Marahil yan po ay resulta ng mga bad decisions, bad choices, or a couple of compromises. Yun, nagulo. Pero kailangan natin ng help ng Panginoon. Kailangan lang naman natin i-surrender yung will natin sa Panginoon para tulungan tayo ng Panginoon, maayos natin yung ating buhay. Amen? So, nandyan yung dinedeclare natin, Lord, alam ko, ganito yung kalagayan ko, pero alam ko din, isang araw, alam ko, Lord, malapit na yung hinihintay kong pagpapala mo, kasagutan mo sa mga prayers ko. At hindi ko iaalaw yung sarili ko, Lord, na itong aking bibig, di ba? Kaya nga, di ba, alam nyo, malaking kinalaman na lang isip at ng bibig sa nangyayari sa buhay natin. Di ba? Kaya, church, lagi mong papaalalahanan ang sarili mo na kung wala kang magandang masasabi, mabuti huwag ka nalang magsalita. Kasi nagse-self-proclaim tayo di ba? Self-proclaim tayo, ay, di ko kaya yan. O kaya, hindi mo nga kaya. Di ba? Ganito. Tapos, di ba, sa pamilya natin, sa mga anak natin, speak life. Speak tayo ng blessing sa kanila. Ganon din sa sarili natin. Kaya kung wala kang magandang sasabihin, wag nang magsalita. Proverbs 18:21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Di ba? So, anong nangyayari kasi, when the mouth speaks, tingnan niyo, okay, may tao magsasalita ng negative. Ito, naririnig mo, di ba? Naririnig ko. Ang mangyayari yan, papasok sa tenga. Pagpasok sa tenga, babasa puso yan. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Paglabas niyan, narinig mo ulit, papasok sa puso, nabuo ang pananampalatayang negative. Because faith could be either way. Pwede ka maniwala sa negative, pwede ka rin maniwala sa positive. Kung puro negative pinaniniwalaan mo, so how do you expect victory and joy and peace? Amen? So, kaya dapat iba yung lumalabas sa bibig natin. Kahit pangit ang sitwasyon mo, huwag kang mag-dwell dyan. Sabi mo, Lord, alam ko yung timing mo is perfect. Kaya mananatili ako in faith attitude. Keep trusting you that alam mo yung best para sa akin. Kasi church, faith attitude talaga siya Faith attitude siya. Alam niyo mga kapatid, BOCC, mahal ko po kayo. But you need to quit focusing to all the negative. Stop looking at everything kasi alam nyo, ang isa pang nagpapa-imprison sa atin, 2025, ang daming nawala sa akin. Kaya ngayon, 2028 na, nandun ka pa rin. Di ba, hindi ka makawala. Kasi inisip mo, kung ano yung mga nawala sa'yo. Ba't hindi mo i-focus ko ano yung natira sa'yo? And start all over again. Tama ba? Ano ang stewardship ng Bible? Ang sabi ng Bible, di ba? So focus ka dun sa natira. Kung may natirang maliit, o di maging faithful ka. Ano sabi ng Bible? If you are faithful of little, you are worthy of much. So simulan mo yung maliit, maging faithful ka dyan, para palaguin ulit ng Panginoon. Ang problema kasi, ganun na lang tayo daming nawala yung ganito ko, nawala yung ganito ko, hanggang sa na-imprison ka na ng ganon. So, church, i-change mo yung thinking mo na, okay, nawala yon pero kayang ibalik ulit ng Lord yon.
Diba? So start ko ako anong meron ulit sa'yo. Kasi wala ka namang kapangyarihan para ibalik yun eh. Diba? The ability, the ability to produce wealth, sabi ng Bible, si Lord talaga yun eh. Kay Lord talaga nanggagaling yun. Wala tayong power doon. So start believing that things are going to change for the better. Kung pangit yung 2025, huwag ka na mag-dwell doon. Mag-declare ka na ngayon 2026 na itong 2026 mas maganda, mas mabuti, mas malago, mas mayaman, mas healthy kaysa 2025. Tama. Not because you deserve it, but simply because mahal ka ng Diyos. Amen? And that's because of His grace. Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos for wilderness living. Diba? Sabi ko nga lagi sa inyo, what if, kaya ka pala nandirito, kaya ka pala ganyan, dahil ikaw ay gagamitin ng Panginoon for His kingdom cause. Kaya hindi tayo kinrate ng Lord in mediocrity. Diba? Hindi ka kinrate ng Lord dahil, okay, mula pagkabata hanggang mamatay ka na, mahina ka lang. Wala kang kayang gawin. Hindi ganun, di ba? Alam mo, matapang ka, courageous ka, strong ka, kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. You need to establish a fresh patterns in life this 2026. Alam niyo po, talagang every New Year do, wala namang magical thing na nangyari sa pagpapalit ng taong. Pero ganun yung spirit natin di ba? Gusto natin ng fresh start from the beginning of the year. Kaya nga, ini-encourage ko po, church, ini-encourage ko bawat isa na start natin itong 2026 na let's begin with right thinking. Diba? Let's begin this 2026 na ng faith attitude. Diba? So, kailangan mag-change tayo ng pattern, ma-establish natin yung good pattern this 2026 na, kasi alam niyo po, it's a choice. Choice talaga. Meron talaga tayong gagawin. It's a choice. It's a decision. Kailangan natin i-break those old negative habits. Ano ba yung negative habits? Noong 2025, o siguro baka hindi pa 2025, baka matagal na, meron tayong mga old negative habits na nakaka-apekto sa life natin. Alam nyo, isa doon yung complaining. Yan. Meron ba kilalang tao na ganon? Yung hindi pa nagsisimula, nagre-reklamo na. Hello? Taas ang kamay na siya yon. Siyempre, wala magtataas. I dare you! Siyempre, wala magtataas ng kamay gano'n. Pero alam mo, ikaw yon. Stop complaining. Stop making excuses. Diba? Yung murmuring, alam mo yung murmuring? Kaya alam nyo, mawawala yung joy, mawawala yung peace, mawawala yung hope. Kailangan makadevelop tayo ng attitude of faith. Pag nakadevelop ka ng attitude of faith, then, hindi mo napapansin, marirealize mo, nagbabago na yung situations mo. Diba? Babalik na ulit yung joy mo. Babalik na ulit si Joy. Sino ba dito naghihintay kay Joy? Diba? Yung strength mo, babalik na ulit. Yung health mo, babalik na ulit. Eventually, even relationships will be restored. Move your expectations higher. Dapat, church, ma-escape tayo doon sa old negative mentality. Stop focusing yung mga nawala sa'yo. Tapos na yun. Diba? Stop focusing. Instead, start encouraging yourself to God. Napakaganda nun eh. Diba? Sabi ng Bible, diba? Delight yourself in the Lord, also in the Lord. And He will, if you delight, kasi pag sinabing delight, it also means encourage mo yung sarili mo. Kahit pangit yung situation, magpe-pray pa din ako. Kahit na hindi kagandahan ng kalagayan ko, mag-church pa rin ako, mag-worship pa rin ako, a-attend pa rin ako ng cell group, magsasamba pa rin ako sa Panginoon. You delight yourself also in the Lord, and
He will give you the desires of your heart. Gusto mo lang desire ng heart mo, pero ayaw mo namang mag-delight kay Lord. Di ba? Kasi may mga taong wala silang passion pagdating sa Panginoon. You delight yourself in the Lord. Di ba? You keep yourself busy sa Panginoon. Kasi this life will end. Hindi man tayo forever nandirito eh. Hindi man tayo forever dito. Na kung ano yung meron ka ngayon, marahil siguro nasa maganda kang kalagayan ngayon, pero hindi lang yan ang plano ng Lord sa'yo. Marami pa. You delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Church, fill your minds with hopes. Kung nung nakalipas na taon nawalan ka na ng pag-asa, this 2026, subukan mo naman si Lord. Fill your minds with hopes, faith, and victory, and develop a fresh vision. Kaya nga meron tayong declaration kanina doon sa labas eh. Paano mo na-vision yung life mo this 2026? Di ba? Paano mo na-vision? Natatawa ako. Totoo yun. Dito sa church. Hello, listen. Dito sa church talaga, punong-puno tayo ng vision. Pag ang tao punong-puno ng vision, mawawala ang bisyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, punong-puno ako ng vision. Kaya mabibreak ang bisyo. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, parang nakita ka ni pastor. Amen? Church, question po. Paano mo nakikita yung future mo? What do you see? Nakikita mo ba yung sarili mo this 2026 getting better? Nakikita mo ba? O naka-block talaga si devil talaga? Yung barrier, yung curse talaga nandyan. Nakikita mo ba yung sarili mo healthier? Nakikita mo ba yung sarili mo happier? Yan ha, isulat nyo kaya sa labas yun. This 2026, I declare and I choose to be happy. Ganon, pag gising mo sa umaga, I choose to be happy. Tingnan ko lang kung di ka maging happy. Amen? Be it done unto you according to what you believe. Church, kung nakikita nyo yan, I believe mangyayari po sa inyo yan sa tulong ng Panginoon. Amen? Marahil siguro noong 2025, doble-doble trabaho mo, di ba? Nagtatrabaho ka sa umaga, nagtatrabaho ka sa gabi, wala nang halos tulog, di ba? And just to make ends meet, di ba? Kasi ang dami mong pangangailangan, ang dami mga bayaran. 2025, marahil siguro, was difficult year of your life. Di ba? Yung iba, barely to afford to pay yung kanilang rent sa bahay, barely to buy food. Di ba? Mapag-aral yung kanilang anak. Parang pakiramdam nila, failure sila. And some of you tempted to give up. And it would have been easy para sa iyo na i-allow mo yung attitude of defeat. Wala na talaga. Wala na ang pag-asa. Hanggang dito na lang talaga. Pero, purihin ang Panginoon. Hindi natin ginawa yon, hindi mo ginawa yon. Instead, di ba, during that tough time, meron kang ginawang unusual. Actually, extremely unusual. Di ba? So, maraming gabi, pag uwi mo galing sa trabaho, imbis na ikaw ay umupo. Kasi church, ito, sinasabi natin, may kinalaman, siyempre, yung pananampalataya natin, pagtitiwala sa Panginoon. Yung ating pag-iisip, yung ating pananalita, parang sabay-sabay sila lahat, no? So, maraming gabi na pag uwi mo galing sa trabaho, imbis na magbukmok ka doon sa bahay mo, di ba? Paano ka nagmumukmok sa bahay? Nakikita mo ba? Pag uwi mo sa bahay, wala kang pinapansin. Walang kain, diretso sa kwarto, patay ilaw, uupo sa corner. Di ba? Ganon, di ba? So, hindi mo ginawa yon. Ang ginawa mo, pag uwi mo sa bahay, naligo, nagpalit ng damit, ayan, kung meron kang sasakyan, nag-drive ka along the city. Okay? Kahit nga wala kang, kasi nangyari po sa amin yun eh. Di ba? Yung, kahit na nga, walang budget, gagawin namin, magluluto kami sa bahay. Maliit pa yung mga anak namin. Narahil, di ko alam kung alam nila yon.
Dumanding kami sa ganong kalagayan. Gawin namin, kakain na kami sa bahay. To may sasakyan pa naman kami. Sabi namin sa mga kami, kumain na kayo. Pag magmo-malling tayo, pero ano tawag doon isa yung malling lang? Yung, ano yan? Window shopping. O, wala magpapabili ha. Kain na tayo sa bahay, pakabusog na tayo. Ayan. So, ganon ginagawa namin. May natira pa naman pang parking sa mall, di ba? So, church, kailangan natin itong gawin. I believe part ito at makakatulong din sa atin. Pag ikaw ay nasa isang pangit na sitwasyon at kalagayan, you need to change your environment. Change your environment. At meron pa nga kaming ginagawa noon, kami mag-asawa, di ba? Uupo lang kami sa loob ng lobby ng hotel. Hindi ka naman o-order eh, busog ka na eh. Di ba? Busog ka na, pero nakapustura ka. Para hindi ka mukhang doon sa loob ng lobby. Diba? Hindi ka rin pwedeng palabasin. So, upo ka lang doon at ikaw ay mangangarap. Kasi instead of sitting sa loob ng bahay mo, punong-puno ka na nga ng problema, di ba? Tapos nandun ka pa nagmumukmuk sa bahay, lumabas ka ron. Di ba? Expose mo yung sarili mo into an atmosphere of success. Di ba? Kasi ano yan yung mga nakikita mo rin sa paligid mo. Ang hirap kasi nung punong-puno ka na ng problema, tapos sasama ka pa doon sa mga taong nega. Tapos mga taong punong-puno pa ng problema, ang gawin mo, change environment ka, yung mga atmosphere ng success, di ba? Tapos doon ka pumunta ka sa lugar na pwede kang mangarap. Diba, mangarap ka. Kasi pag maganda yung nakikita mo, diba, nabuboost ka eh. Nabuboost ka. So, anong ginagawa mo doon? You're expanding your vision. Ine-expand mo yung vision mo, ine-expand mo yung expectation mo, ine-expand mo yung hope mo, yung faith mo, nare-renew. Diba? Quit sitting around feeling sorry for yourself. 2025, marahil siguro wala mga amin sa inyo, baka meron dito. Di ba? Ginawa mo yung 2025, ayun, nandun ka na lang. Tapos, ang problema noon, meron pang 3rd floor, 4th floor yung bahay mo, tinatanaw mo na kung mataas pa pag bumagsak ka. Di ba? Because of your depression, because of your problems, di ba? Quit sitting around feeling sorry for yourself. Quit worrying about how nothing is ever going to get better in your life. Instead, church, go find somewhere you can dream. Tama ba yon? Hanap ka ng lugar na pwede kang mangarap. Pwede dito sa church, punta ka dito. Di ba? You fellowship with fellow believers. Mag-malling ka. Mag-me time ka. Punta ka sa isang 5-star hotel lobby. Yan, isang effective po yun. Effective yung talagang, tingin mo, laki na ng problema mo, upo ka doon sa lobby. Tapos tingin-tingin ka ng menu. Tingin lang. May masama ba? Wala naman nakukulong pag tumingin sa menu, di ba? Okay. Ito. Get out of the negative environment. Nakuha nyo? And stop hanging around with negative people. Get into an atmosphere of success where people build you up rather than tear you down. Diba? Find a place where people will encourage you. Kasi ang hirap nun, nandun ka na sa ganung kalagayan, tapos ganito pa yung mga tao na sa paligid mo. Diba? Kinokondem ka pa. Find a place where people inspire you to reach new victory. Kailangan ma-envision mo na your best days are still yet to come. Marami pang magandang bagay na gagawin ng Lord sa iyo because God is able. He can do it for you. Find somewhere you can dream. Anong sabi ng Proverbs 13:20? If you walk with wise men,
Di ba? Ito yung sinasabi natin kanina eh. I'm not saying you abandon these people, yung mga negative people, but don't hang around them. Or don't hang with them. Kasi pag lagi mo silang kasama, magiging ganun ka din sila. Kagaya nila, di ba may kasabihan tayo, birds with the same feather, flocks together. Totoo yun. Sabi dito, if you walk with wise men, then you're going to become wise. If you associate with successful people, before long, you will become successful. Amen po ba yun? Meron ba kayong karanasan na ganyan? Kasi yung enthusiasm nila, napaka-contagious. You will catch the vision. Yun ang samahan mo, especially pag nasa pangit kang kalagayan. If you stay in an atmosphere of victory, before long, you're going to have an image of victory. If you hang around people of faith, di mo namamalayan, punong-puno ka na rin ng pananampalataya because circle matters. Importante kung sino rin nakasama mo. Di ba? Importante po yun. Paano ka makapag-soar high? Di ba sabi ng Bible, ang eagle, they soar high. Nagpapaganong-ganon lang sila sa wind. Di ba? Sa hangin. But you cannot soar high like with eagles as long as kasama mo mga chickens. Di ba? Yung mga negative people, hindi ka magtatagumpay. Maniwala po kayo. Siguro maging encouragement ka na lang sa kanila. Pag nakita na nila yung tagumpay. So let me encourage you, church. Increase your level of expectation. Start seeing yourself receiving good things this 2026. Huwag yung puro nega. Ang tawag dyan, faith attitude. Expect the favor of God. Expect His blessings. Expect to increase. Expect promotion. Sino dito na-expect ng promotion? Amen, di ba? Yung career-resign mo lang, promotion agad. Sabi ko sa'yo eh. Di ba tatawagan ka, hello, sis, promoted ka. Oh, grabe. Career-resign mo lang, no? Promoted ka. Kidding aside, pero expect increase, expect promotion, and get up and face each day with enthusiasm. Well, alam ko, church, talagang, ang hirap talaga pag hinihila ka talaga ng problema. Pero, kailangan mo talagang gawin eh. Kailangan may passion, kailangan may eagerness, knowing that God has great things in store for you, even when circumstances don't go your way. Don't let that get you down. Keep your mindset in the right direction. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, your life you'll operate only based doon sa knowledge mo. If you'll do your part by continually contemplating, like ka na lang nagmumuni, di ba, ng negative things, mas mabuti, pagmuni-munian mo na lang yung goodness ng Panginoon. And God will take you places you've never ever dreamed of. Isaiah 43:19. Ayan. Wow. Behold, you know what behold means? It means look. Dapat ganito yung nakikita natin ngayon 2026. I am doing a new thing. Nakikita nyo na ba yung ginagawa ng Lord? Nakikita nyo na? Definitely may makikita kayo kahit maliit pa lang. Now it springs forth. Do you not perceive it? Sabi ng Lord, no, anak, di ba nakikita? Kala kasi minsan, sa prayer natin, minsan, hindi eksakto sa kung ano hinihingi natin yung binibigay ng Lord. Pero sumasagot siya. Iba lang kasi expectation natin eh. Diba? Pero sumasagot siya. Kaya sabi dito, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. In other words, I will make a way where there seems to be no way. Kung akala mo imposible, sa Diyos posible. Kung akala mo wala ng paraan, sa Diyos, punong-puno tayo ng paraan. God will make a way. Kaya niya yun, church. Kaya niya. Ako, pagkausap niyo ako, lagi ko lang sinasabi, wala akong kakayanan dyan, pero kaya ng Lord natin yan. Amen ba yon? Kaya itong 2026, dinedeclare mo lagi yun, Lord, alam ko,
lahat sa'yo posible. Basta church ito we expect from God, of course, always according, naka-align ito sa will niya. Alam naman natin kung ano yung will niya sa atin So expect natin yon to happen. Okay? At sana po paglabas natin ngayon, wag lang natin masabi na ang ganda ng message. Kasi hindi po, ito message na to is not made to entertain. Pero instrumento ito to change people's lives. Okay? So, we are so blessed na at least itong beginning of the year ulit, ini-reveal sa atin ng Panginoon yung principle niya. At alam ko, ang plano ng Diyos sa atin, Jeremiah 29:11. Huwag niyong kakalimutan yun. Yun magandang plano ng Lord sa atin lagi. So, for final expectancy natin, again, church, what's your vision statement for this 2026? Anong vision statement mo this 2026? Kaya kanina may pasulat-sulat pa tayo kasi gusto ko i-declare ninyo At yun ang paniwalaan mo. Paniwalaan mo yun. Itaas mo sa Panginoon. Di ba? Doon sa prayer and fasting natin, di ba? Nagsulat tayo doon ng mga mga petitions natin. Paniwalaan mo that God can do it for you as long as it's aligned to His will. Ulitin ko po. Kasi baka sabihin, Pastor, hindi naman nangyari. Kanino kaya ang problema? Kay Lord? Marahil hindi. Basta, sabi, anything you ask according to His will. Expecting God to achieve marvelous and wonderful things in people's lives. Dapat yan ang ating vision statement ngayong 2026. So for our closing, may natutunan po ba tayo? Amen. Open your Bible in Book of Luke chapter 11:11 to 13. We pray to the Father. Our Abba Father in heaven is so gracious, so loving, so caring. Diba? Sabi niya nga, ibinigay ko nga yung anak kong si Jesus. My only begotten Son, my special one. How much more yung pangangailangan mo? Sabi dito sa Luke chapter 11:11 to 13, which of you fathers, diba? Dito sa ibabaw ng lupa, ganito tayo, if your son asks for a fish, bibigyan mo siya ng isda at hindi snake. Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? Hindi, di ba? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, kung yun nga mga ama, magulang dito sa ibabaw ng lupa, wag na lang natin sabihin mga masasamang magulang, pero ganun pa man, yun ang sabi ng Bible. Kung yung mga tao, binibigay nila yung best nila para sa kanilang anak. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? How much more yung pangangailangan natin sa araw-araw? How much more yung healing mo? How much more yung restoration ng pinagpipray mo ng family? How much more yung multiplication ng ministry natin? How much more yung mga dreams natin? How much more yung mga desires natin? Kung si Jesus Christ nga ibinigay para sa atin, how much more yung pangangailangan mo? Itong passage na to teach us that we can expect marvelous and wonderful things from God's hand. We learn here that God's answers to prayer are always good ones because God is a good God, a loving Heavenly Father, and He can be expected not only to answer prayers but to answer them in such a way that is for our highest good. Alam naman natin, lahat ng kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin, ito ay para sa ikabubuti natin. And if this is true, and the Bible here tells us that it is, then, ano nga ba naman ang masama na mag-expect tayo sa ating Panginoon kung siya naman ang nangako? Amen ba yan? So, before we end, ano ina-expect mo ngayon 2026 kay Lord? Close your eyes for a moment. Sige nga. And touch your heart. Lord, this 2026 I declare by faith, in the name of Jesus, that this is the habit I want to. And Lord, this 2026, I declare by faith na i-restore mo yung aking health.
Gusto ko mag-serve ngayon 2026, Lord. Lord, you will bless mo po yung aming kabuhayan para maging blessing kami inside and outside of the church. Lord, yung mga prayer petitions ko, Panginoon, Lord, alam ko sasagutin mo yan. Pero alam ko rin na meron kang perfect timing. Sige po, what do you expect? Expect mo kay Lord. Have that faith attitude. Sabi ng Matthew 9:29, mangyari sa'yo kung ano ang pinaniniwalaan mo. And that is what we call faith. And that is faith attitude. Meron po ba tayong natutunan? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, i-break natin yung stronghold na yon. That negative habit. Let's break the curse, di ba? Hindi porke pinanganak kang mahirap, mahirap ka na lang. Hindi porke nasa lahi ninyo yung karamdaman, yan din ang karamdaman mo, no? Ang plano ng Diyos sa'yo, lahat ay laging mabuti. Not because you and I deserve it, just because God loves you.